makaligtas ng kaluluwa mo, ikaw. Wow. Papaano ka susunod sa batas ng Diyos? Tama hindi? Oo. Pero naniniwala ka pa ba sa Jesus, Diyos o tao? Si Jesus ba, Diyos o tao sa paliwanag ko? At sa pagkakaintindi mo gamit ang iyong katalinuhan. Kung talino ang gagamitin mo, ano ang pagkakaintindi mo ngayon kay Jesus? Siya ba ay Diyos o tao? Good day mga kapatid. For today's video, magbibigay tayo ng komento patungkol sa isang Islam na nagtuturo ng maling doktrina at hindi ayon sa salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi niya po, ikaw daw po ang makaligtas ng kaluluwa mo. Saan yan sa Biblia na ikaw ang makaligtas ng kaluluwa mo? Pangalawa, sinasabi niya po na tao lang daw si Jesus Christ at hindi Diyos na nagkatawang tao. Kaya wag nating hayaan mga kapatid na makalat ang mga maling ebanghelyo dito sa mundo ito. Kaya samahan niyo po akong ipangaral ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos at ipaglaban ang katotohanan ng sinasabi ng Biblia para wala na po at hindi na po mahikayat ang maraming tao dito sa mundo ito at mapahamak sila sa impyerno. Kasi ang mga taong ito mga kapatid, nagtuturo ng maling ebanghelyo at dinadala ang mga tao sa impyerno. Kaya sino ang magre-rebuke sa kanila? Sino ang magsasabi na mali ang kanilang tinuturo? Kung wala ang kagaya nating mga pastor na itutuwid ang mga mali nilang tinuturo. Kaya samahan niyo po ako mga kapatid na bigyan ng komento ang mali niyang katuruan at itama kung anong katotohanan ayon sa banal na kasulatan. Talino ang gagamitin mo, ano ang pagkakaintindi mo ngayon kay Jesus? Siya ba ay Diyos o tao? Diyos talaga. Diyos! Saan siya galing? Sa Panginoon. Galing sa sakit sa ni Maria eh. Napanood ang video mga kapatid, pinipilit niya pong paniwalain ang tao na inosente sa Word of God at ginagamitan niya po ng logic kung paano niya ma-deceive ang tao sa maling katuruan niya na sinasabi niya tao lang si Kristo Jesus at hindi siya Diyos kasi ang kanyang paliwanag galing daw po si Jesus Christ sa kay Birhing Maria. Kung ating pag-aral mga kapatid ang banal na kasulatan sa Matthew chapter 1 verse number 20 to 23, ating makita dyan na ang anghel ng Diyos nagpakita kay Joseph paagi sa damgo. Basahin natin. In verse 20, but while he thought on these things, behold, the angels of the Lord appeared unto him in dreams, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take thee unto thee Mary thy wife, for that which is conceived here is of the Holy Ghost. So, hindi galing sa tao ang ipinagbubuntis ni Maria, kundi galing po sa Diyos. At ito ay conceived by the Holy Spirit. Kag klaro mismo, kag ipinahayag mismo ng mga propeta in the Old Testament na meron pong isang babae na magkakaanak ng isang sanggol na lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, na ang ibig sabihin ay God is with us. Yan, mababasa yan sa Matthew 1 verse 23. Kaya nga halatang hindi po nagbabasa ng Biblia ang taong ito dahil siya ay Muslim, kaya allergy po sa Bible. Sana maligtas ang taong ito mga kapatid at makakilala kay Jesucristo na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Panoorin pa natin ang sunod niyang video. Yung si Maria, tao talaga yun. Oh, tao si Maria. Pag nanganak ang tao, anong anak? Tao yun. O bakit mo sinasabing, kasi pinaiiral mo to. Ganun. Diba? Pero maliwanag sa utak mo, kapag ang tao nanganak, anong anak? Anong anak? Tao yun. Bakit mo sinasabing si Jesus ay Diyos? Ano ang iyong ebidensya? Tinanong niya pa si tatay kung ano daw ebidensya ni tatay na Diyos si Jesus Christ. Ayan, Bible. Klaro po, Bible mismo ang ebidensya na Diyos si Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, the same as in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him, all things were not consist. Tandaan natin yan ha. Tandaan mo yan kaibigan na vlogger na kalbo. No? Nagpagunting kagit siguro kasi para maging okay ang yung pakiramdam sa mind. Para magaling ka mag-logic sa tao. So gamitin daw yung isip eh. No, gamitin daw yung isip para malaman mo na tao si Jesus Christ. Tandaan mo, wala kang kaisipan ngayon kung hindi ka binigyan ni Jesus Christ ng kaisipan. Kasi nga sabi ng Bible, all things were made by Him.
So pati utak mo galing kay Jesus Christ, pati ang life mo galing kay Jesus Christ. Tapos ang problema, hindi mo kinikilala na Diyos si Jesus Christ. Hindi mo kinikilala na si Jesus Christ ay naglikha ng lahat ng bagay sa mundo ito, pati ang buhay mo ay nanggaling kay Hesus Kristo. Kaya panoorin pa natin ang sunod niyang sinasabi, mga kaibigan. Ang tao Ang tao, pag nanganak, anong anak? ay tao rin. Oh, bakit ipinipilit na ngayon ng isip mo? Malinaw naman na kapag ang tao nanganak, anak niya ay tao. Tama. Bakit mo sinasabi yun at pinipilit mong Diyos si Jesus? Anong ebidensya mo? Naawa po ako kay Lolo, mga kaibigan, no? Kasi si Lolo wala pa pong idea about sa Word of God. Kaya madali niya pong mauto at maluko si Lolo. So kaya sana ay praying na ang taong ito ay maliwanagan ng katotohanan at tanggapin niya si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Kilalanin niya si Jesus Christ na Diyos na nagkatawang tao sa kanyang buhay. Kasi talaga ay kawawa talaga ang taong ito, no? Ang mga bulaang propeta kasi ay tatapon sa lake of fire balang araw. At ang mga taong nag-reject kay Hesus Kristo. So, they use their mind. Kagahamba sa Bible, professing themselves to be wise, they become Paul, no? Nagaprofess ang ilang kaugalingon nga maalam. Pero, they are foolish in the presence of God. Kaya gamitin daw yung utak eh. So, pag ginamit mong utak mo at sinabayan mo ng Word of God, talagang makikita mo talaga na Diyos si Kristo. O tama, si Jesus Christ ay nagkatawang tao kasi sa John 1 verse 14, And the Word was made flesh and dwelt among us, and beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. So ano bang ibig sabihin na only begotten of the Father? Meaning, He is God. Siya ay Diyos. Kapantay siya sa God the Father. Because He is Son of God, kaya anong anak sang Diyos? Diyos rin, mga kapatid. siya ay Diyos na nagkatawang tao. Bakit sabi ng Bible, there's one God and one mediator between man and God, the man, Christ Jesus. Pwede maging tagapamagitan sa Diyos Ama kung tao lang siya. So that's why, Diyos siya nga nagkatawang tao kasi nga maging mediator siya o maging tagapamagitan siya sa God the Father. Kasi ang sa Bible, maging tagapamagitan siya sa tao. So hindi man siya pwede maging tagapamagitan sa tao at sa Diyos kung hindi siya tao at kung hindi ginamit si Maria para magkatawang tao siya. So klaro mismo ang tinuturo sa atin ng Biblia para maging tagapamagitan siya sa Diyos at sa tao, kailangan niyang bumaba doon sa langit, sundin ang kalooban ng God the Father para matubos ang tao, the same time para maging tagapamagitan siya sa tao. Sabi ng Bible, in John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang bala sumagot sa Jesus, ako ang daan, ay katotohanan at ang buhay, walang sino mang makapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So klaro na siya ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Klaro na siya ang tulay ng tao papunta sa langit. At klaro na siya rin po ang nagbibigay buhay sa mga tao. Kaya kaibigan, no? Tandaan mo, kung wala si Jesus Christ, wala ka dito sa mundong ito. Kaya huwag mong sabihin, si Jesus Christ ay hindi creator at hindi Diyos na nagkatawang tao.